Ngayon pong umaga, hindi na po tayo paligoy-ligoy pa. At ang oras natin ngayon ay hindi ko lang alam kung tama itong aking orasan. 10 to 11. Okay, so 10 to 11. Kaya wag po sabihin mo sa iyong katabi, wag kang kukurap. Amen. Makinig tayo. Amen. Hallelujah. Palakpak ako ng malakas. Okay. So sige po, pag-flash na namin. 2 Peter chapter 2, verse 10 to 22. Sa Tagalog na lang, anak, para po mapabilis tayo, para malaki na rin ang sulat. Ayan. Kaya, makikita natin na alam ng Panginoon kung paano iligtas sa mga pagsubok ang mga matuwid. Taas po dito ang mga matuwid. Taas po kamay ng mga matutuwid. Ayan. So, pag sinabi ikaw ay tinawag ng Diyos, inari ka na ng Panginoon ng matuwid. Kaya sabi niya, at kung paano parusahan ang masasama. Hello? Are you with me? Tingin po tayo dyan. Sundan po natin ito, ha? Yan. Walang kukurap. Tingin sa projector, basahin. At sunod doon, parurusahan niya lalo na ang mga sumusunod sa masasamang nasa ng kanilang laman at ayaw pasakop sa Kanya. Hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom, ang binabanggit kong mga huwad na guro ay mayayabang at mapangahas. Hindi sila natatakot, lapastanganin ang mga makapangyarihang nilalang. Verse 10, ang sabi po, kahit ang mga anghel na higit pang malakas at makapangyarihan sa mga gurong ito, ay hindi nilapastangan ang mga makapangyarihang nilalang sa harap ng Panginoon. 12. Pero nilapastangan ng mga gurong ito ang mga bagay na wala naman silang alam. Para silang mga hayop na walang isip at ipinanganak. O, babalikan ko ha. Para silang mga hayop na walang isip. Sino yung tinutukoy dyan? Yung mga guro na mga huwad. False teachers. Para silang mga hayop na walang isip at ipinanganak na para hulihin at patayin. Talagang lilipulin ang mga taong ito. Next. 13. Ito ang kabayaran sa ginagawa nilang kasamaan. Mahilig silang gumawa ng lantarang kalaswaan. Malaking kahihiyan ang kapintasan ang dala nila sa inyo. Meaning to say, itong mga huwad na mga tagapagturo na to, meaning to say, yung mga huwad, yung mga bulaan. Pag sinabi mo kasi bulaan, sinungaling. Sabi niya, ano sabi niya, mahilig silang gumawa ng lantarang kalaswaan, malaking kahihiyan at kapintasan ang dala nila sa inyo. Meaning to say, nandito lang sa loob. Ha? Pwede kasama. Natutuwa silang lokohin kayo habang kumakain silang kasama ninyo sa mga pagsasalo-salo ninyo. Pakigala nga natin yung ating mga paningin. Nandito ba yan? Yung bulaan, yung sinungaling, na lantaran na naggumagawa ng kalaswaan. Sabi niya, kasama niyo yan sa mga salo-salo ninyo. Ano yung salo-salo? Hindi lang po yun sa kumakain tayo ng tanghalian, almusal, hapunan, hindi lang doon. Yung salo-salo na higit na tinutukoy dito, ito yung salo-salo. Kasi sa oras na ito, kumakain din tayo ng salita ng Diyos. Amen? Ay sabi niya, kasama ninyo sila. Sabi niya gano'n, natutuwa silang lukuhin kayo habang kumakain silang kasama nyo sa mga pagsasalo ninyo, yung kagaya nito. Pakikala nga, pakimukhaan mo, sino kaya dyan yung huwad? Pag sinabi mong huwad, di ba? Mapagkunwari. Amen? Yan, next. 14. Sabi po, mamaya isa-isahin natin yan. Kung tumingin sila sa babae, puno ito ng pagnanasa. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan. Walang tigil.
Walang tigil. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan at hinihikayat pa ang mga taong mahihina. Kaya kung ikaw ay 1 taon ka lang sa ministry, 2 taon ka lang sa ministry, 3 taon ka pa lang sa ministry, 4 na taon, bata ka pa sa pananampalataya. Kaya ito ang gustong-gusto ng mga huwad na guro, mga bulaan ng mga pagpapaturo. Ang hinihikayat nila ay turuan ng mga kasalanan na gumagawa ng kalaswaan. Kaya sabi niya, wala silang tigil. Hello? Alam niyo, awatin kami kahapon ng youth conference. Ang topic is love and purity. Amen. Napakaganda po ng topic kasi angkop na angkop sa mga kabataan today. Kasi ang mga kabataan ngayon malalaswa, immoral. Kaya sabi niya, wala silang tigil. Pagka sinaway ng magulang, huwag kang makipag-chat dyan. Ano ba nagugustuhan mo dyan? Amoy lupa na yan. Diba? Kaya kayo, hindi naintindihan. Si mama naman, kung alam mo lang palabigasan natin to. Diba? Dito nagmumula ang aking mga kailangan. Kaya sabi niya, dahil sinaway, okay, secret na lang to. Diba? Maraming nakamanman, maraming nakabantay. Kaya anong gagawin natin? I-uncover natin. Anong tawag doon sa ng cellphone? Anong tawag doon? Yung hindi ka makita ng lahat, kayong dalawa lang. Secret convo. Secret convo. Secret convo. Na kahit anong search mo, hindi makita. Yan, ito yon. Kaya ito yung mga sinungaling, mga liar, deceiver. Sabi, wala silang tigil. Kaya yun, gumagawa talaga ng paraan, para makapag-communicate, meron pa rin. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan at hinihikayat pa ang mga tao mahihina. Sanay sila sa pagiging sakim. Alam niyo sakim? Alam niyo yung pagiging sakim? Hindi mo na lang yung sarili mo kasi meron kang pwede pakinabang. Kaya bahala sila sa buhay nila. Wala na ako dyan pakialam sa mga salita ng Diyos, sa mga sinasabi nila. Hayaan mo sila. Yan yung mga word na yan. Hayaan mo sila. Mga sinumpa sila. Sabi dyan, mga sinumpa sila. Next, 15. Ano sabi niya? Tinalikuran nila ang tamang daan. Kaya, sila naligaw. Hello? Tinalikuran nila ang tamang daan. Alam niyo po, importante ito. Kaya, hanggat maaari, iwasan muna natin ang maggamit ng cellphone. Iwasan natin. Kaya sabi niya, tinalikuran nila ang tamang daan, kaya sila naligaw. So, ibig sabihin, pinili nila yun. Sinunod nila ang halimbawa ni Bella, na anak ni Beor, na pumayag masuhulan sa paggawa ng masama. Sino dito nasusuhulan? Para gumawa lang ng masama, para sa kanyang pakinabang. Diba? So, alam ko po, nawala dito. Next, verse 16. Sabi niya, at dahil nilabag niya ang utos ng Diyos, sinumbatan siya ng asno. Biruin mo yun, kahit hayop, magsasalita sa'yo para ka lang i-correct. Sabi niya, sinumbatan siya ng asno niya nakapagsalita na parang tao upang mapigilan siya sa kabaliwan niya. Sino na ditong nababaliw? Kabataan, pakita sa kamay. Sino dito sa mga kabaliwan? Sabi nga doon kahapon, 13 years old, may anak na. Diba? Dahil sa kanyang kabaliwan. Diba? Tawag ng laman na baliw. Next, 17. Ang sabi niya, ang mga huwad na gurong ito, tulad ng mga natuyong batis at mga ulap na tinatangay ng malakas na hangin, inilaan na sila ng Diyos sa
You just imagine, tingnan mo yung balon na walang tubig. Mapapakinabangan, di ba? Next. Mayabang silang magsalita, pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masamang nasa ng laman. Mamaya yan, isa-isahin natin yan. Kaya nahihikayat nilang bumalik sa imoralidad ang mga taong kakatalikod pa lamang sa masamang pamumuhay. Pero mo, bago ka pa lang na born again. 3 taon ka pa lang na born again. Dahil mahina ka, di ba? At ikaw hindi ginusto mo, tumalikod ka rin, sumunod sa malalaswang gawain, nahikayat. Diba? Nahikayat nilang bumalik sa imoralidad. Diba? Marami po, lalo na sa mga kabataan ngayon. Diba? Involved lagi yan sa mga immoral. Nagkaroon tayo dito ng youth conference. Sabi niya, ilang percent, according to sa statistic records, napakataas ng ratings ng mga babae na nanonood ng mga porn. Immoral. Next, 19. Kaya sabi po, ipinangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila. Pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang mapapahamak sa kanila sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Diba? So, kontrolado ka ng anong ugali. Anong ugali? Meron ka. Anong kalayawan? Meron ka. Kung kontrolado ka ng pera, yun talaga yun. Kaya sabi niya, alipin ka doon. Okay? Next. Ang mga taong nakakakilala na kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin, muli nito mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. 21. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. 22. Kanya bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy, paliguan man, ay babalik din sa kanyang lubluban. Hallelujah. Papagatan po natin ang ating tema po ngayon ay ang patungkol sa mga huwad, bulaan at mga sinungaling ng tagapagturo. Okay? Ang pamagat, like to sin, not salvation. Pag sinabing like to sin, pagsisinungaling para sa kasalanan at hindi sa kaligtasan. Okay, ngayon isa-isahin po natin yung ating binasa kanina. Ano ba at paano ba natin makikilala ang mga huwad, mga sinungaling na tagapagturo? Ito po ay kailangan natin maunawaan. Naalala ko po ang inyong Daddy Bishop Lolo Benjamin Ramos, father po ng ating OSD Bishop Lolo. Ang sabi niya, bago po siya mamatay, at his last breath, sabi niya, mga pastor, lapit kayo dito. Sabi niya, tandaan niyo, sa huling araw, 3 bagay lang ang lagi ninyong ipapangaral. Sabi niya, kabanalan, katapatan, at katuwiran. Faithfulness, holiness, and righteousness. Sabi ni Daddy Bishop. At ngayon, isang bagay ito na kung saan dapat kailangan din natin. Kasi madali tayo matangay na po ng mga katulad po ngayon ang daming mga aral tayo ngayong naririnig sa online at sa mga kung ano-ano pa, mga nagbabasa at mga kung ano pang mga dinidiscover natin na
hindi naman natin naiintindihan at minsan hinahanap na lang natin talaga para iangkop yung mga bagay na ginagawa natin at ma-justify tayo. Ha? So ngayong umaga ay atin pong aalamin ano ba ang karakter ng mga bulaang guro. A character of a false teachers. Bago po yan, sabi po ganon, a sheep knows his shepherd voice. Ang tunay na pastol ay nakikinig sa kanyang. Ang tunay na tupa, nakikinig sa kanyang pastol. Alam niya yung tinig ng kanyang pastol. Amen? So, ibig sabihin, kayo yung mga tupa, at yung pastor ninyo, yun ang pastol. Yun ang pastol. Ngayon, mayroon po tayong character of a false teachers para po tayo ay masiluhan tayo ng Diyos doon sa mga false teachers. Sa mga nagtuturo, no, nagkukunwari. Kasi sa panahon po ngayon, hindi mo na ma-identify. Alin ba talaga dito yung totoo at tama? Nalilito ako, hindi ko alam kung alin dito kasi pareho din namang Bible ang kanyang sinasabi. Kaya nalilito ako. Ano ba talaga? Ayan. Okay, ngayon, tingnan natin. Ano ba talaga ang karakter ng false teachers? Okay, doon sa verse 10 to 11 na binasa natin, ang false teachers, they are arrogant. Arrogante. They are self-centered. Anong dyan ba? Ito yon. So, karakter. Paano mo makilala na yung kausap mo, yung kasama mo, ay huwad, bulaan, sinungaling, na tagapagturo? Ito yun. Sabi niya, arrogant. Ano ibig sabihin? Ano nga sa Tagalog arrogant? Arrogante. Mayabang. Wow. Sabi mo, wow. Ang huwad na guro ay mayabang. Makasarili. Self-centered. And disrespectful to authority. Isa-isayin natin to. Ang isang huwad na guro, verse 9 and 10. Dito nakakaloob sa verse 9 and 10. Sabi niya, kaya, paki-flash nga na agad. Okay na. Sabi niya, kaya makikita natin na alam ng Panginoon kung paano iligtas sa mga pagsubok ang mga matuwid at kung paano parusahan ang masasama. Parurusahan niya lalo na ang mga sumusunod sa masasamang nasa ng kanilang laman at ayaw magpasakop sa kanya hanggang sa pagdating ng araw ng paghukom. Ang binabanggit kong mga huwad na guro ay mayayabang at mapangahas. Hindi sila natatakot lapastamanin ang mga makapangyarihang nilalang. So dito yon, unang characteristic church ng mga huwad na guro, mga sinungaling na tagapagturo. Una, sila ay mayayabang. Pangalawa, sila ay mga self-centered. Pag sinabi natin self-centered, ang kanyang lagi iniisip at ang lagi niyang bukang bibig, ako. Ako ang nasasaktan. Ako ang gumawa niyan. Ako ang nagtitiis. Ako! Puro si ako. Kasi nga self-centered eh. Kung hindi din naman, ang dami-dami niyang kulang. Ang dami-dami niyang kasalanan sa akin. Ang dami-dami. Alam niyo yon, yung lahat ng paninira. Self-centered and disrespectful to authority. Pag sinabi mong disrespectful, walang galang. Saan? Sa authority. Ano yung authority? Yung authority ng Diyos. Yung salita na kanyang mismong dinadala.
Hindi na niya ginagalang. Bakit? Kasi gusto lang mapagbigyan yung kanyang sariling agenda, sariling motibo sa gusto niyang gawin. And that is called false teachers. Bakit? Kasi kung tunay talaga na tagapagturo yan ng salita ng Diyos, dapat nakikita ang attitude, mindset ni Jesus Christ sa buhay. Amen? With all humility, diba? At wala kang mga sinasabi patungkol sa mga hinanakit mo. Amen? Ito yung mga bagay. Kaya, false teachers, mayayabang, self-centered, at walang respeto sa katotohanan sa salita ng Diyos. Next. Ano pa po? Sa 12 and 13, pangalawang karakteristik, ugali ng mga huwad na guro. Anong sabi niya? They are like irrational animals and ignorant beasts, like driven by instincts and will be punished. Sige, basahin natin ang verse 12. Ano po sabi dyan? Yan po ang mamaya isahin natin. Ito yung pangalawang karakter ng huwad na guro. Ang sabi niya, pero sabi niya, ito, nilalapastangan ng mga gurong ito ang mga bagay na wala naman silang alam. Para silang mga hayop na walang isip at ipinanganak para hulihin at patayin. Pakilagay mo nga yan doon sa ibang translation. Pinoy translation, meron dyan. Yung may word na sa kanilang mga kabubuhan. Pinag-aaralan po natin ito. Ito ay teaching. Pinag-aaralan natin ito for our protection. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, the devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Ang kaaway ay kagaya ng isang liyong umaatungal na naghahanap ng masisila. So sisilain ka talaga ng kaaway. Kaya kung ikaw ay mahina sa pananampalataya, kung ikaw ay ang buhay mo dati immoral ka, ang buhay mo dati ikaw ay palapatol, wala kang pinipili, bata, matanda, may ngipin at wala, bungi o kalbo, papatulan mo. Kung yan ang buhay mo, yun pa rin. Kapag nanghina ka, hindi pwedeng lalabas yun, babangon. Nagmumulto yung dati mong buhay. Ngayon, here's come, mayroon ngayong huwad na tagapagturo. Okay lang yan. Naintindihan ka dyan ng Diyos. Diba? Hindi na? Kaya ang sabi po dito, sa verse 12, ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip. Alam niyo ba? Totoo yun. Mga hayop walang isip eh. Diba? Hindi nila alam. Diba? Yung nakakabuti at hindi nila alam ang kanilang kapahamakan na sasapitin at hindi. At ang gusto ay mapagbigyan yung sariling laman. Pakinggan ang bulong ng kanyang sariling laman. Ito yun. Kaya tayo kasi, mayroon pa tayong bagay, mayroon tayong mga damdamin because we are still in the flesh. Bakit natin ito pag-aaralan? Bakit natin ito tinuturo? For us to be aware and to give warning to each and everyone para kung dumating man ang manlilinlang, dumating man ang mandaraya, hindi na ito parang kiliti sa'yo. Ha? Hindi na ito parang kinikiliti ka. Oo, sa Lord pa rin ako, pero patuloy kang bonggang-bongga ka pa rin na sayawan yung mga laman yung pita ng laman mo. Nandiyan na ba?
Kaya sabi niya, para silang mga hayop na walang isip. Ang hayop, di ba? Walang isip naman. Tingnan mo yung aso. Di ba? Walang isip. Walang isip ang aso. Kahit saan yan dyan ng kalsada. Kahit saan yan dyan kalsada. Di ba? Kung gustong sasampahan. Di ba? Kahit saan sa kalsada dyan. Kapag ang asong babae at ang lalaki, di ba, nasa kalsada, di ba, kapag ang asong lalaki ay gustong sampahan, di ba, ang asong babae sa kalsada, okay lang sa kanila na i-enjoy nila. Bakit? Kasi walang isip. Andiyan na ba? Asan sa sarili ko? Ano yung version? Kaya sabi niya, pag sinabi natin walang isip, ito ibig sabihin mga walang isip. Ano ibig sabihin na walang isip? Mga walang isip. Ibig sabihin, hindi marunong mahiga. Okay? Kaya sabi niya, next, ito yan, yung pangalawa. Kaya sabi pong ganon, ano po yung karakter niya? Sabi niya, mga kagaya, mga hayop. Katulad sila ng hayop. Ang huwad ng guro ay katulad ng hayop na walang isip, hindi nag-iisip, walang kahihiyan, na alam na ang katotohanan, pero, pinipilipit ang katotohanan para lang maipasok at mapagbigyan ang hilig. Are you with me, church? Kaya tandaan nyo, kapag mayroong naririnig kayo niyan at may nagsasalita sa inyo, alam nyo na, bulaan ito. Diba? Kasi walang isip eh. Alam nyo katotohanan, pero bakit gusto kang i-divert, gusto kang alisin doon sa tama at ilagay doon at sasabihin mo, tama pa rin yung ginagawa. Kahit na, mahahalay na. Then, sabi niya, they are ignorant. Yan. So, when you say ignorant, walang isip. Mangmang. Excuse me for the word. Excuse me for the word. Sabi niya, mga walang isip, ignorant. Kayo, anong ibig sabihin ng walang isip, ignorant? Sa balbal na salita, ano yan? Yun nga, mangmang, ignorant. Sa iba pang mga salita, ano yan? Hangal? Ano pa? Ano? Hangal, ignorante, walang alam, walang isip. Sa ibang balbal na salita, ano? Yun, may narinig ako, bobo! Yun. Diba? Yan ang salita nun. Sa simple, para natin maiintindihan. Tingnan ninyo yung mga huwad na mga gurong ito. Walang awa. Kaya ang ating pamagat, life in sin, not in salvation. Tayo, nangangaral tayo para ang bawat isa sa atin ay magiging handa sa muling pagbabalik ng Diyos upang dumating man, any moment that the rapture comes, matitake up tayo. Kaya ito ay prevention, kung kaya ito ay tinuturo natin. For us to open our mind, maging mapagbantay tayo. Dapat kilala natin ang bawat isa. Ano ba yung kausap mo? Huwad ba yan o totoo? Hello? Baka yan ay banal na aso? Hello? Kaya ito yon. Sabi niya, para sila mga hayop, walang isip, ignorante. Sabi niya, this life driven by instinct and we will be punished. Ano yung sila ay Pag sinabi mo driven by instinct, ano ang nagiging na lang nila, ang nagpapaikot na lang sa kanilang buhay ay yung kanilang sariling isipan, sariling pananaw, sariling prinsipyo. Wala na sa Biblia. Hindi naiintindihan ni Lord John. Kaya tayong dalawa na. Kaya ninyo, nung nakaraan, may narinig ako sa Facebook.
nanonood noon si Daddy ng Facebook. Tapos, matutulog na kami. Habang nanonood siya, nag-scroll siya ng Facebook. Tapos, dahil malakas yung kanyang tablet, narinig ko, ang sabi doon sa tablet, sabi niya, isang pastor, pinaghahalikan ang mga kabataan sa kanyang simbahan bilang isang ritual na ginagawa nila para magiging malinis. You see? Nag-usap kami ni Daddy. Sabi ko, biruin mo yun, pastor. Kaya sabi ko, alam mo ano? Sabi ko, kulto! Sabihin mo, kulto! Sabihin mo, ulitin mo, kulto! Diba? Kayo, church, kung ako magtuturo dito at lahat dito ay mga lalaki, kung gano'n ang gagawin ko, maniniwala pa kayo sa sasabihin ko. Diba? Sabi ng, ano sabi doon? Sabi niya, sumpain. At kung involved ka dyan, nakiisa ka dyan, sa huwad na yan, kasama ka rin isusumpa. Bakit? Kasi alam mo yung totoo. Alam na alam natin yung totoo, pero pinipili natin at pinipilipit natin, binabali natin yung totoo na nalalaman natin para mapagbigyan yung ating hilig. Hello? Kaya ito yung karakter. Walang isip. Kaya sabi niya, and they will be punished. Kaya sabi niya, pero nilalapastangan ng mga gurong ito ang mga bagay na wala naman silang alam, para silang mga hayop na walang isip at ipinanganak para hulihin at patayin. Talagang lilipulin ang mga taong ito. Kaya, lilipulin. Kaya maghintay lang. Ang God hindi nagbabago. But we believe that our God is a God of another chance. Pero nalayan ko huwag manang. Sabi niya, mahilig silang gumawa ng lantarang kalaswahan, malaking kahihiyan at kapintasan ang dala nila sa inyo. Natutuwa silang lokohin kayo habang kumakain silang kasama ninyo sa mga pagsasalo-salo ninyo. Alam ninyo, nakakatuwa, no? Itong mga huwad na mga guro, mga huwad na Kristiyano, diba? Taas-taas, parang holy-holy pa siya. Diba? Nakikita nyo? Pero ang puso ay punong-puno ng kasamaan. Wala na kapangyarihan ng katotohanan sa kanila. Yeah? Kaya church, kaya sabi mo sa iyong katabi, kaya sabi mo, magbantay ka, mag-ingat ka, magkaroon ka ng matalinong isip. Matalinong isip sa katuwiran ng Diyos, hindi sa katuwiran mo. Huwag mong paniwalaan yung sarili mo. Sabihin mo, hindi ko paniniwalaan ang binubulong sa akin ng sarili ko. Pagkos ang katotohanan ang lagi kong itatali sa aking leeg. Ay, katotohanan, hindi ano yan, makalupit dyan. Salita ng Diyos. Kaya, sabi nga kung ikaw magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa, sabi niya, mabuti pa sa iyo magtali ka, anak. Sabi niya, magloob ng lubid, kung para at ikaw ay magpatihulog ka na lang dun sa bangin. Kaysa naman, ikaw ang magiging batong, katitisuran. Mabuti pa sa iyo, ikaw, magtali ka na lang Diba? Kaysa makatisod ka pa ng iba. Ayan. Pangatlong karakter ng false prophet, false teachers, huwag na mga Kristiyano. Sabi niya, they are people with lust and promise freedom, but actually lead into sin. Rebellious, seducing, unstoppable souls have eyes full of adultery. So doon na po tayo sa 2 Peter chapter 2 verse 14 to 16. Okay, ito ang katangian, ito ang karakter uli ng mga huwad na guro, huwad na Kristiyano,
ba? Sabi nga ng isang anak ko, isang pastor, sabi niya, tandaan mo ma'am, hindi lahat ng mga Kristiyano na nasa loob ng church ay totoo. Sabi niya, at hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Sabi niya. Okay. So, pangatlong na tayong karakter, ano? Ng Guro. Nakikita ninyo? Pangatlong karakter, doon naman sa verse 14 to 16. Ano ang pangatlong karakter ng Juan na Guro? They are people with lust and promise freedom but actually lead into sin. Rebellious, seducing, unstoppable souls have eyes full adultery. Sabi niya, kung tumingin sila sa babae, puno itong pagnanasa. Wow! Meron na ba? Meron kayo? Ano ang church mo, sis? Ano ang church mo, brother? Tapos sabay titiin ka, kikinat-kinat ka. Ano ang church mo, sis? Brother, ano ang church mo? Diba? Kaya sabi niya, kapag kaganyan, nakausap mo, sabi mo, in Jesus' name. Amen? Kahit sino pa yan. Sabi niya, wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan at hinihikayat pa ang mga taong mahihina. Sino itong mga taong mahihina? Yung mga baby Christian, yung kabo-born again lang. Yun ang kanilang madalas na gustong iligaw. Taas dito yung 3 years, 2 years, taas kamay. Ang salamat sa Panginoon at wala na ditong baby. Salamat at alam ko walang kaililigaw dito. Bakit? Kasi babad kayo sa katotohanan. Hello? Ngayon, kung babad ka sa katotohanan at nagpapatuloy ka sa kasalanan, sikre-sikreto, diba? Sabi ng Diyos, lilipulin kayo. Ha? So, lagi natin na bago tayo gumawa bago natin palipitin ang katotohanan, isipin natin lagi ang magiging kahinatnan. Sabi po ganon, ano ibig sabihin niya? They are lustful people. They are lustful person. Diba? Mga immoral. Mahilig sa pita ng laman. Diba? Sabi niya, promise freedom. Mahilig mga ako, pinalaya na ako ng Diyos. Pinatawad na ako ng Diyos. Check mo muna. Kung totoo pinatawad ka ng Diyos, hindi ka nananatili sa kasalanan. Ang tunay na ligtas na Kristiyano ay hindi niya ini-enjoy ang paggawa ng kasalanan. Hello? Ang tunay na ligtas ay takot gumawa ng kasalanan. Lalo na yung sinasadya mo. Lalo na kapag pinaplano mo. Hello? Kaya sabi ng Diyos, pagkatapos mong malaman ang katotohanan, sabi niya, mabuti pa sa'yo ang hindi mo sana narinig ang katotohanan. Kaya sabi niya, mamamatay kayo. Mamaya sa bago pagtapos ng verse. Kaya sabi niya, but actually lead into sin. Diba? Di maiintindihan tayo ng Diyos. Maiintindihan ka kasi ano ka pa? Bata ka pa. Maiintindihan ka ng Diyos kasi mapapatawad yan. Bibigyan ka rin ng pagkataon, magsisi ka lang. Okay na yun sa Panginoon. Naku, huwag na huwag mong iisipin yun. Dahil ang Diyos ay hindi konsentidor. Sabi nga, He is gentle, but He is a terrible judge. Maamo ang Panginoon. Pero, siya naman ang nakakatakot na hukom. Kaya mag-iingat sa ating mga sarili. Baka tayo din mismo, nagiging, alam niyo yun, sarili natin. Akala natin nakatayo pa tayo sa katotohanan. Yung pala nandoon na tayo sa huwad. Parang ano lang yun kambing at ang tupa.
Ano pagkakaiba ng kambing at tupa? Parang ganun lang yun. Okay? Sabi niya, ganito pa sinod. Yan, okay. Anuhin ko to, ito yung sinabi niya. Sabi niya, but actually lead into sin. Sabi niya, they are rebellious. Mga rebelde sila. Ha? Mga rebelde. Pag sinabi mo rebelde, alam na niya ang katotohanan, pero, nag-cover up. It seems like walang takot sa paggawa. Kaya sabi niya, mga rebelde. Nagre-rebelde sila sa Diyos, hindi sila nagre-rebelde sa tao, hindi sila nagre-rebelde sa mga kanilang kamag-anak, kaibigan. Sa Diyos sila nagre-rebelde. Bakit? Kasi binibigyan nila ng katwiran na kanilang mga maling gawa. Tawag doon, bulaan na Kristiyano. Seducing unstoppable souls have eyes full of adultery. Sabi po ganon. Pang-5 na karakter ng mga bulaang guro, bulaang mananampalataya, huwad na mananampalataya, false Christian. Hindi lang to sa mga nagtuturo, ha? Hindi lang to sa mga leaders ng church. Maging din naman sa mga Kristiyano. Pwede ka rin na ma-involve dito kahit hindi ka teacher, hindi ka pastor, hindi ka leader. Kristiyano ka lang. Pwede ka rin sabihin, huwad na mananampalataya. Huwad na Kristiyano. Ano ang kanilang pang-5 na karakter, mga huwad na Kristiyano? Huwad na mga born again? Anong sabi dito? They claim to offer freedom but actually lead to slavery. Sabi niya, ang mga huwad na gurong ito'y tulad ng mga natuyong batis at mga ulap na itinangay ng malakas na hangin. Inilaan na sila ng Diyos sa kadiliman. Mayabang silang magsalita, pero wala namang kabuluhan. Alam niyo, nakilala na ba kayo? Ang dami-daming salita. Ang dami-daming sinasabi. Pagkatapos noon, ang tapos. Ha? Ano daw? Ano yun? Ano ang sabi? Wala ka naintindihan kasi wala palang kabuluhan ang sinasabi. Sa halip lumakas, manghihina at magpapatuloy sa paggawa ng sariling gusto. Sabi niya, sinasabi nilang pinalaya sila ng Diyos. Oo, pinalaya na ako ng Diyos. Wala na ako sa dati kong buhay. Diba? Pero pagkatapos noon, sabi nga pag linggo, praise the Lord. Mula Lunes hanggang Sabado, erase the Lord. Huwad na Kristiyano. Mapagpanggap. Sinungaling. Mandaraya. Ayun yan ang ibig sabihin. Yan ang karakter ng huwad na tagapagturo o Kristiyano. At sa bagay na to, kailangan ng discernment. Discernment is very important. Why? Because false teachers ay nakakaakit ang kanilang pamamaraan. Ha? Yung mga false teachers, nakakaakit ang kanilang pamamaraan. Makinig. Making it hard to distinguish kung ano ang katotohanan at ang mali. Malilito ka. Parang tama, parang mali. Bakit ganun ang nagiging outback pagkatapos mong marinig ang sinasabi niya sa'yo? Parang totoo, pero parang mali. Hello? Isa yan sa karakter ng isang huwad na pananampalataya. Parang totoo, parang hindi. Pero nakakaakit. Attractive. Hello? Attractive. At maaakit ka. Ha? Dito ka na lang umattend. Pauutangin kita. Magkano ba ang kailangan mo? Hello? Pagkatapos, pag hindi na nakabayad, sige, okay lang yan. Hindi ko naman gagamitin. Pero,
Pwede ba tayong mag-date? Pwede ba tayong kumain sa labas? Ano ba ang mga favorite food mo? Di ba? Ano pa ang mga kailangan mo? Sugar mommy mo na. Di ba? Mag-ingat. At kapag natangay tayo dyan, pati ikaw, ang sabi ng Diyos, kasama kang malibol. Hello? Yan, sabi po ganon, sila ay, balikan po natin yung verse 19. Gusto ko to, bigyan natin ng diin. Pakilakihan mo anak muna. Balikan muna natin ha. Bago muna yan. Sa verse 19 muna, lakihan natin. Sabi niya doon, ipinapangako nila ang kalayaan, kasi ito yung ating punto eh. Ipinangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila. Pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila. Sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Tanong, tayo ay pwedeng prone tayo sa pagiging huwad na pananampalataya. Huwad na pananampalataya. Fake na pananampalataya. Fake na Kristiyano. Prone tayo dyan. Bakit? Bakit po tayo nasasabi na dyan tayo ay nanganganib tayo dyan? Kasi tayo, bago tayo na born again, mayroon tayong mga kanya-kanyang kwento at patutuo ng buhay. Hello? Mayroon tayo, iba dito sa atin, dating mga manginginom, dating babaero, di ba? Dating nangungupit, dating mga sinungaling. Are you with me? Are you with me? Yun ang mga dati. Yan ang kwento ng ating dati. Dati po akong sinungaling, dati po akong mangungupit, dati po akong scammer, dati po akong palapatol, di ba? Dati po akong lasinggero, dati po akong adik, lahat ng dati. Yun ka. Ngayon, ang sabi niya dito, ano mang bagay na kumukontrol sa atin, ang tawag doon ay alipin ka. You are slave. Like for example, yung dati nating buhay na iwan na. Di ba? Ngayon, dumating ngayon, mayroon ngayong temptation. Mayroon ka ngayong cashier. Ganun sis. Ano ba ang dati mong buhay? Dati po kasi akong scammer. Dati po akong pumapatol. Kahit na kung sino lang dyan, basta magkaroon lang ako ng pera. Basta mapakinabangan ko, papatulan ko. Ngayon, kapag ka, hindi ka pa nanghihina ng Kristiyano yan, Kristiyano ka na. Dumating, pinadalhan ka ngayon ng messenger. Nagtuturo ng salita ng Diyos. Nalaman ngayon yung dati mong buhay. Dahil yun, nalaman ang dati mong buhay, ano ngayon ang mangyayari? Gigisingin. Ano ba tawag doon? Magiging multo. Yan, sasamantalahin. Magmumulto ngayon yung dati mong buhay. Hahanap ngayon ang talata sa Biblia. Agaya ng, pero alam mo ba, ang Diyos natin ay full grace. Kaya kahit gawin mo man yun, yung dati mo, diba? Okay lang yun, maiintindihan ka ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos, kasi punong-puno siya ng biyaya. Tapos ikaw naman, kinikilig ka, praise the Lord! Praise the Lord! Amen po, pastor, pastora, sis,
Kaya, ano gagawin? Balik sa dati. Immoralidad, kalaswaan, pangungutong, pang-i-scam, pambibiktima. Balik sa dati. Bakit? Kasi ito yung sinasabi ng verse. Sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Kontrolado ka. Bago ka pa na born again, saan ka kontrolado? Di ba? Sa mga addiction? Kontrolado ka, di ba? Kontrolado, bago ka na born again, di ba? Kontrolado ka ng pagsisinungaling? Di ba? Bago ka naman maging born again, di ba ang istorya ng pamilya mo, scam ng nanay mo, scam ng tatay mo, di ba? So nakikita mo yun. Dala mo ngayon yun. So ito yun, yung kumukontrol sa'yo. Kaya hindi ka na mahihirapan kasi meron ka na nun. O kaya, kailan naman nagiging huwad ng Kristiyano? Huwad na born again. Parisyo. Sabi ganon, kapag ka binalikan mo yung dati mong buhay na kasaring pinalaya ka na. Amen? Kaya ito yung sinasabi. Di ba? Sabi niya, they claim to offer freedom. Right? Sabi ganon, di ba? O ako, pinalaya ako ng Diyos. Kaya ikaw, ganon din, palayain ka rin ng Panginoon. Pero siya, tuloy ang ligaya. Kaya sabi po ganon, kontrolado ka. Ano mang bagay na meron ka, kontrolado ka ng mga bagay na ito. Kaya, mag-ingat. Dahil kung ano yung patotoo natin, gigisingin, bubuhayin ng ating kaisipan. Kumuha ka pa ng talata sa Biblia para magiging sakto doon sa bagay na ginagawa mo para absuelto ka. Yan yun, yung pinapalipit mo na ang salita ng Diyos. At sabi ng gano'n, malilipol kayo. Kaya, church, kailangan dito ang discernment para ma-distinguish natin. Meron na kayong idea? Hello? Kasi alamin niyo, church, hindi ko kayo mababantayan araw-araw. May kanya-kanya tayong buhay. At ang kaaway nandiyan lang. Pakalat-kalat lang yan yung mga huwad na tagapagturo. Ha? Kaya dapat kayo magiging responsible kayo sa biyaya, kaligtasan sa Panginoong Hesus na nasa inyo na. Magiging responsible kayo, ingatan ninyo. Amen? Ingatan ninyo na yung katotohanan na meron kayo, ba? Huwag mawala. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ingatan mo. Yan ngayon, dapat lagi kang magpakatotoo. Diba? Dahil kung ang safeguard, sinasabi niya, pagkatagal nito, alam ko wala, hindi nito alam. Ako ang iyong konsensya. Sabi ng safeguard. Pero ngayon, dito, ang Holy Spirit, ang iyong konsensya. Hello? So, next. Tapos na tayo doon. So, with discernment, we can recognize when someone is nagpapakita ng pansariling desires over God's truth. So, kita pala, halimbawa yung kausap mo, ano kaya ang gusto nitong sabihin sa akin? Diba? Yung kanyang pita, kaya ng laman at agenda nito, kaya kinakailangan, mayroon ka ng, kailangan mo, salita ng Diyos. Amen? Dapat ito ang makita sa atin. At malalaman naman natin yan. Ang tunay na mayroong discernment, lagi yan sa truth nakatayo. Lagi yan nakikita sa kanyang bunga. Sa bunga yan, lagi titingnan ninyo, totoo ba itong tagapagturo na to? Check ko nga, kumusta nito yung pananalita niya? Kumusta ito kung paano ito magkukwento ng mga bagay-bagay at sa pagtuturo? Marami. Amen? So we need discernment. At alam po natin kasi meron tayong Holy Spirit. Amen? So ano pa yung conduct?
kanina, karakter. Pag sinabi natin karakter, yung katangian. Tama? Katangian. Ngayon, ang sunod ay ang conduct of false prophet. So ano ang conduct nito? Pag sinabi natin conduct, kung paano niya ipinamumuhay. Amen? Pag sinabing conduct, paano ka namumuhay bilang isang Kristiyano? Bilang isang born again, bilang isang manggagawa ng Diyos. Paano ka? Okay, number 1. Abandoning the truth, they left the straight way. Yan. Tinalikuran nila ang tamang daan, kaya sila naligaw. Sinunod nila ang halimbawa ni Bela, na anak ni Beor, na pumayag masuhulan sa paggawa ng masama. So ito yon. Ang false Christian, false faith, ano yan? Sabi niya, tinalikuran niya ang katotohanan. Hindi niya pinanghawakan ang katotohanan na itinuro sa kanya. Pagkos tinalikuran ito, inabando na, sabi niya, at lumakad siya ng kanyang sariling lakad. Ito yun yung ugali. Kung paano siya namumuhay. Eh, sabi niya, tumalikod sa daan. Okay? Conduct nito. Then, punta tayo sa consequence. Eh ngayon, ano po ngayon ang mangyayari kung mayroong fake Christian, bulaan sa kanyang pananampalataya? Ano ngayon ang mangyayari? O di ba yung consequence? Alamin naman natin ngayon kung ano ang consequence. Para din ito yung magiging warning sa atin. They are waterless spring, must driven by storm. They offer to nourishment, no real spiritual nourishment. Ang mga huwad na gurong ito yung tulad ng mga natuyong batis. Alam niyo, dito, ibig sabihin dito, mga natutuyong batis. Alam niyo, yung ano to, yung natutuyong batis, empty vessel ka. Empty vessel ka. Hirap na hirap ka sa buhay mo, hindi ka masaya, kahit mayroon kang sinasabi mo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi ka masaya, lagi kang may takot, lagi kang kakaba-kaba, na para kang isang magnanakaw, na kung pwede pa lang gusto mo nang magtago. Wala ka nang nararanasan sa Diyos. Empty vessel. Yung mga pangako sa iyo ng Diyos, parang lumaan na lang sa iyo. So yan ang consequence niyan. Wala kang kapayapaan, hindi ka na nagiging masaya, pagkos puro takot, kahihiyan. Yan ang empty promises. Dahil ang promise ng Lord, sabi niya, I have a plan for you. Di ba yung promise niya? To plan to prosper you, not to harm you. You are created, you are fearfully created, you are created, you are fearfully and wonderfully creation. Ikaw ay nakakahindik-hindik, kahamang-hamang pa, nanilikha ng Diyos. Amen? Tandaan po natin ito. Nangangaral ka, nagsishare ka ng Word of God, pero magtataka ka na saan ang bunga mo. Akay ka ng akay, pero wala namang nangyayari. Diba? Ito yung mga bagay na to. Kung mag-worship ka, gano'n na lang, pero bakit hindi ka lumalago? Hello? Ito yung mga bagay na to. So next, empty promises, sabi nga nun, sunod, deceptive enticement. They use boastful, empty words and sensual passion to entice those barely error. Mayabang silang magsalita pero wala namang kabinuhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masamang nasa ng laman. Kaya nahihikayat nilang bumalik sa imoralidad ang mga taong kakatalikod pa lamang sa masamang pamumuhay. Diba? Bago ka pa lang nabuborn again, hindi ka pa nga nabuborn again, pero dahil nga nagising na naman yung iyong kahalayan, yung pagiging immoral mo, diba, na-enjoy mo na. Pero sige ka pa rin, no? Lagi, anong tawag yun? Magagaling magpanggap. Yan. Yun ang mga kinikilos
ng mga huwad na mga Kristiyano. False born again. Sinasabi nila na sila'y pinalaya ng Diyos. Pero ang totoo, gapos pa rin sila sa kanilang mga kalaswaan at imoralidad, sa kanilang mga pang-i-scam. Next. Pangatlo, slaves to corruption. Yan. Ito ang inuugali. Na-advance lang tayo. Dito na lang natin ipasok ang scammer. Diba? So, slaves to corruption. Verse 19 yan. Slave to their own depravity because a person is a slave to whatever has mastered him. So, kung ano ang master mo, yan, di ba? May master. Master na master mo, yung pagsisinungaling. Diba? Lagi kang pabiktim. Sa mga eksena, ikaw laging kaawa-awa. Ha? Huwad na Kristiyano. Huwad na pananampalataya. Alipin ng korupsyon. Kaya walang takot na gumawa ng imoralidad. Diba? Kahit sugar mommy na to, okay na to eh. Kahit kulang-kulang ng ngipin ito. Ilan taon ka na pa? 14. Diba? Kaya sabi niya, slave, alipin ng corruption. Basta mapakinabangan lang, okay na. May tinatanggap naman ako diyan. Mapapakinabangan ko naman to. Bahala sila. Lalo na kapag huwag pansin. Alam ni Lord yan, isa lahat. Alam ni Lord ang puso ko. Wow! Do not say that. Baka bumuka ang lupa at malaglag ka. Ha? They brag about themselves with empty, foolish boasting, with an appeal with twisted sexual desires. They'll lure back into sin those who have already escaped from lifestyle of deception. Mga lifestyle na yan, yung nakakatakot kasi doon ka, alipin ka talaga. Yan. Kaya sabi ko nga, ito yun, slave to corruptions. And then, yan, ito na, tapos na tayo. Ang application natin ngayon, church, ano po, ang ating applications. True teachers promote holiness. Yan. Pagpakan natin ang holiness. Sabay-sabay natin basahin. True teachers promote holiness. Ang tunay na tagapagturo ay pinahahalagahan ang kabanalan. Ang tunay na manggagawa, workers, leaders, born-again Christian, ang tunay na maiyon ay pinamumuhay ang kabanalan. Tanungin mo yung katabi mo. Namumuhay ka ba ng kabanalan? Yan. Kung hindi, huwag ka nang magkunwari. Ilantad mo lang ang sarili mo. Next. Ano pang sunod? Application. Bukod sa true teachers promote holiness, sunod, hold fast to the scriptures. Yan. Pag sinabi mong hold fast to the scriptures, sige, sabay-sabay po natin basahin. Hold fast to the scriptures. Nalala ninyo yung ating tema, stand firm. Yes. Diba? Sabi ganon, embrace the teaching that I have passed unto you. Yes. Kaya kung ano yung pinapasa ng inyong pastor sa inyo, you need to stand. Amen. Amen? Kinakailangan natin ipamuhay when you say stand. Ipaglaban ang katotohanan. Kahit anong bagay na iaambas sa'yo, nakakakiliti man yan, kapakinabangan man yan, do not worry because there is a God who promised to us that I will supply all your needs according to my riches in heaven. Amen. Kaya wala sa apang-apang. Correct. Wala sa sugar mommy. Wala sa sugar daddy. Wala kahit sino man dito. Sa Diyos na siyang nangako sa iyo, ibibigay ko ang lahat ng iyong
of your needs. Hindi niya sinabi. Hindi niya rin sinabi na few sa kaunti mong sa mga kukunti mo lang, sa mga iilan mo lang na kailangan. Hindi niya sinabi yon. Ang sabi ng Diyos doon, ang pangako sa iyo ng Diyos, you need to understand this, church. Para hindi tayo maligaw. Kasi alam niyo, papatol tayo sa mga bagay-bagay. Kapag hindi natin naiintindihan. Sabi ng Biblia, ano ang magagawa ng tao sa akin? Diba? Ano sabi ng Book of Proverbs? Diba? Wala. Dahil ang tao limitado yan. Amen. 2 buwan ka lang mabubuhay niyan. Pagkatapos nun lagustay ka na. Dahil pinagpalit mo ang isang mangkok na sabaw sa isang mangkok na ginto. Kaya sabi ko kanina doon, naniwala ka kasi sa mga naman, no? Naniwala ka doon sa sarili mo. Diba, mga impure, yung mga instinct ng animal. Pinaniwalaan mo yung sinasabi ng sarili mo. Kaya sabi niya, hold fast to the scriptures! Kasi kapag kayong katotohanan, ang ating pinanghawakan, ipaglalaban ka ng katotohanan. Bakit? Alam niyo po, kasi wala naman talaga tayong magagawa. Ito yung katotohanan, na wala tayong magagawa. But, ang sabi ng Philippians, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Amen? Kaya ano pa ngayon ang masasabi? Nasaan pa ngayon yung bitag ni Satanas sa buhay natin? Nasaan pa ngayon yung sting ng mga immorality natin? Ng mga pagsisinungaling natin? Nasaan? Sabi niya, di ba? Nasaan yan? Wala. Wala na. Bakit? There is someone who is powerful Yes. to break Amen. down all your iniquities. Correct. Amen? Amen. So do not worry about tomorrow. Yes. Amen? Huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Wala sa tao. Ang pangangailangan natin sa Diyos. Naroon ang lahat ng ating pangangailangan, kaya hindi ka pwedeng ilinlang, Yes. hindi ka pwedeng iligaw ng sarili mong pag-iisip, ng sarili mong damdamin, ng sarili mong kagustuhan, hindi ka pwedeng iligaw. Ngayon, kung naligaw ka at pumagsak ka, it is your choice. Yes. Because you choose wrong choices. You choose wrong decision. Nakalimutan mo yung katotohanan. So stand firm in the Word of God. Stand in the promises of God. Conclusion, Proverbs chapter 14, verse 12. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Tagalog, sabay-sabay po nating basahin. Maaari sabihin ko ang nangangako ay tuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Intindihan? Amen. O ako naman ang babasa ngayon. Okay. Pay attention. Dito po tayo tumingin. Handa, buksan po natin tenga. Ang sabi nito, maaari sa tingin mo ang daan tinatahak mo ay matuwid. Akala mo lang yung nilalakaran mo ngayon ay matuwid. Sabi niya, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Hello? Kaya, sa tingin mo, ang daan mong tinatahak ay tama. Diba? Pero kamatayan ang naghihintay sa'yo. Amen. Faith. Akala mo ginto, ang pananampalataya mo hindi pala tanso pala. Bakit? Kasi nadala ka sa nasusukat. Kanina si Bella. Sinuhulan yung siya ay anointed. No? Tama? Na kung ano sinasabi niya, pinapakinggan ng Diyos. Ngayon, mayroong kalaban ang mga
Amalekite, mga Moabita. At nalaman nila na si Balaam ay pinapakinggan ng Diyos ang lahat ng panalangin. Kaya pinatawag, nag-utos ang hari ng Moabita. Ang sabi niya, tawagin mo si Balaam. Sabi niya, sabihin na isumpa niya yung Israel. Sabi ganun. Tapos sabi niya, magdala kayo ng pera. Ibigay niyo kay Balaam para sumpain niya yung Israel. Kaya hindi nila matalo-talo yung Israelites eh. Kahit ang dami-dami nilang tao. Marami silang mga sundalo, marami silang warriors. Hindi nila matalo-talo yung Israel, mga Israel. Itong Moabita. Kaya ang sabi ng hari ng Moabita, hindi natin matalo-talo. Kaya, hanapin niyo si Balaam. Magdala kayo ng maraming pera. Ibigay niyo sa kanya. Basta ipag-pray niya yung mga taga-Israel na mali po lahat. Kinuha ni Balaam. Sumunod si Balaam. Kinuha niya yung suhol. Kinuha ni Balaam yung suhol. Imagine na, si Balaam ay nakikinig ang Diyos sa kanyang mga panalangin. Kinuha. Dala-dala niya. At pumunta siya doon sa mga Moabita. Tapos noon, una tumanggi. Una tumanggi. May nalalaring suhol, tumanggi. Si Balaam. Sabi niya, hindi maaari. Tapos bumalik yung mga tauhan ng Moabita. Sabi niya, hari, sabi niya gano'n. Ayaw ni Balaam. Tapat siya sa Lord. Hindi mo na siya na-deceive. Ito ngayon, second time. Sabi ni Balaam, hindi. Sabi niyang hari ng Moabita, hindi. Bumalik kayo sa kanya. Magdala pa kayo uli. Dagdagan niyo pa yung pera na dala niyo. Ibigay niyo kay Balaam. Bumalik. Nakita ni Balaam, sabi ng inutusan ng hari ng Moabita, sabi niya, eto, sabi niya nga, pinabalik po kami ng hari ng hari para ipanalangin niyo ang Israel. Sabi niya gano'n. At ito po ay pinabibigay sa inyo. Natukso. Nag-temp. Natukso. Malaki-laki ito. Tapos noon, lumakad si Balaam. Lumakad si Balaam para gawin yung pinapagawa ng hari ng Moabita na sumpain yung Israel. Malipol. Habang siya ay along on his way, yung kanyang asno, yung donkey niya, yung asno niya, biglang nagsalita na parang tao sa kay Balaam. Sinaway siya. Ubiruin mo yun. Hayop. Ginamit ng Diyos para paalalahanan si Balaam. Na, tandaan. Lahat ng pananalangin mo ay sa Diyos at kapag ginawa mo yan. Diba? Ang gusto kasi maging compromiser. Magiging compromiser si Balaam doon sa kanilang ginagawa. Ang gusto niya, magiging biktima din si Balaam. Magiging kakampi. Magiging kasama niya sa kanyang gagawin. Pero, nagsalita ang asno kagaya ng hayop. Balaam. Pero siguro, Balaam, wag! Wag kang magiging compromiser dyan. Diba? So, sa atin ganun din po. Alalahanin natin, isipin natin, ano yung tama na itinuro sa atin ng Diyos. Learn to stand on it. And do not worry na anumang mga bagay na pinapain sa iyo. Diba? Kagaya ni Balaam, salamat na lang at may hayop na namabuti. Eh kung yung hayop na lalapit sa'yo ay talagang hayop, diba? Ay kaya hayop sa hayop. Mangyayari niyan. Diba? Are you listening, church? Pero salamat, may donkey, may asno na nagsalita at nagpaalaala na Balaam para huwag siyang mahulog sa kasalanan. Kaya church, sa huling araw na ito, we need to live in righteousness. Mamuhay tayo ng
Ay, ito po yung napakahalaga. Napakahalaga. Hindi niya naalamin ng Diyos yung mga bagay na meron ka. Mayaman ka ba? Maganda ka ba? Diba? Walang ganyan. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, pagkaroon mo sa Kanya, ano ang ginawa mo sa mga salita ay tinuro sa iyo. At doon ka ngayon magsusulit. Doon ka ngayon, i-scan ka ngayon. Ito, magturo ng ganito. Ha? Kasama ka pala doon. Diba? So, tayo, mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, isinama niya na tayo sa parada ng tagumpay. Amen? Sino dito mo naniniwala, sinama na siya ng Diyos sa parada ng tagumpay? Amen? Kaya ikaw at ako ay sinama na ng Diyos nasa parada ng tagumpay. Amen? Kaya, be careful not to lie in sin. Para sa kasinungalingan, diba? Magkakasala ka. Kaya sa umagang ito, hingin natin patuloy sa Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Ang katwiran mo ay sumaganap sa aming buhay. Ang katwiran mo ay laging